Hello everyone and welcome back to my channel dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Ang ating topic ko sa ngayon at ang ating pag-uusapan ay patungkol dito sa naganap na hearing sa Senado na pinangunahan nitong si Senator Amy Marcos sa kanyang Committee of Foreign Relations na siya yung chairman. So, marahil marami na rin sa inyo ang nakapanood sa nasabing hearing. At kung inyong mapapansin, ang mga katanungan, pabalik-balik lang, at ang mga senador na nagsalita ay talagang one-sided lang. So, umpisahan mo natin dun sa paulit-ulit na katanungan na umiikot lang yung ICC jurisdiction. Paulit-ulit yung mga katanungan na paulit-ulit naman pinapaliwanag. Subalit hindi siguro maintindihan o hindi maunawaan nitong si Amy Marcos o talagang ayaw niyang intindihin kasi nga nagtatanong siya at kapag nagsasalita o nagpapaniwanag yung mga pinagtatanungan niya mga miyembro ng kabinete ni BBBM ay hindi niya pinapakinggan. Kumbaga, meron siyang pagkakataon na nagsasalita pa lang yung tao, kumbaga, ini-interrupt niya kaagad. Mabuti na lang ito si Justice Secretary na si Boyong Rimulya ay hindi siya pumayag na hindi tapusin yung sinasabi niya kahit na itong si Senator Amy Duterte ay gusto niyang i-interrupt yung pagpapaliwanag ni Justice Secretary na si Boyeng Rimulya. Hindi lang yun. Marami sa tinanong niya na miyembro ng kabinete or yung part of the executive na ganun yung ano niya ganun yung gustong palabasin na wala na pala sa jurisdiction ang Pilipinas sa ICC. At bakit hinayaan na lang na ibigay kumbaga ang isang Pilipino na yun na nga si Duterte na sa dayuhan. Ganun ang gustong palabasin ni Senator Amy Duterte. Ayaw niyang intindihin yung paliwanag. At meron pa siyang pinapakita talagang mga video na yung video din ay pili lang yung mga kinuha. Hindi pinakita din yung kung paano din naharas yung mga kapulisan at kung paano din pinagsalitaan ng hindi maganda yung mga kapulisan. Ang pinakita lang ay yung video na talagang masasabi na para matukoy na illegal yung pagkaka-arrest kay Digong. Yun ang gustong palabasin ni Senator Amy Duterte. Hindi na Marcos yan Duterte na dapat itawag yan
Ah, yun o, pinipilit niya itong ICC jurisdiction na gusto na mangyari, wala na pala tayong, hindi na pala tayo under jurisdiction of ICC. Eh bakit ibinigay pa itong si Digong, kumbaga, o bakit parang pinabigay na lang ng ganun-ganun. Gusto niyang palabasin yun na doon sa pagtatanong niya. Nasa kabila naman, ang pinapaliwanag ng maayos, lalo na ni Boyong Rimulya, o kung saan ba nag-umpisa. Ah, at bakit na dumating sa punto na naaresto itong si dating presidente na si Duterte. Bakit hindi doon umpisahan? Ano ba ang dahilan at dumating doon sa punto na maaresto si former President Duterte? Dapat yun hindi ito na yung tanong niya kaagad Kumbaga, itong kasalukuyan ang tinatanong niya na hindi na tayo member ng ICC, bakit pinayagang may nag-imbestiga na ICC? Parang ganun ang gusto niyong panabasin. Ang totoo niyan, nag-imbestiga na yung ICC kapanahunan pa ni Digong bilang siya yung nakaupong presidente. Ano pa yun yung kasagsagan ng 2016 hanggang 2017 at yun na nga dahil nakikita ng pamilya ng biktima na wala silang mahihita kung magsasampa sila ng kaso na mismo ang presidente pa ay si Digong dahil nga yun nga si Digong ang dahilan sa kanyang pagpapatupad ng war on drugs kung bakit itong mga pamilya ng biktima ay ayaw magsampa ng kaso sa panahon na yon dahil si Digong ang presidente noon. So, ang ginawa na lang ng mga pamilya ng biktima ay dumirekta na sila sa ICC. At yun ay noong 2016 pa o 2017. Na ang panahon na yon yung ang Pilipinas ay membro pa ng ICC. Paulit-ulit ang tanong nitong si Senador Amy Duterte na na wala na pala tayong jurisdiction sa ICC bakit pinapayagan pa? Ganun paulit-ulit parang nakakarindi na sa tenga, ang sakit na sa mata na kung bakit hindi niya maintindihan. Di malaman kung hindi niya maintindihan o ayaw niyang intindihin o gusto niyang palabasin na masama ang kasalukuyang gobyerno. Yun ang gusto niyang palabasin na masama yung kasalukuyang gobyerno kaya nangyari yun kay Digong Duterte. At masama ang ginawang pagkaka-aresto kay Digong. Yun ang gusto niyang palabasin. Ngayon, dumako tayo sa pinagpipilitan niya na bakit ipinamigay na lang ng ganun-ganun ang isang sabi na natin, Filipino citizen o bagawan si Digong yun na ibinigay na lang sa banyaga na bansa meron tayong sariling judicial system na nagpapangsyon naman. Yun yung gusto niyang palabasin. Oo, ngayon sa kasalukuyan, meron talaga. Pero noon, kapanahunan ni Digong, parang walang
parang yung judicial function or yung judicial body ay hindi nagpa-function yung kapanahon na yung tikom ang bibig nila. Dahil nga, si Digong ang presidente noon eh. So, ngayon, gusto ni Amy Marcos Duterte na palabasin na nagpa-function naman pala yung ano eh, yung judiciary ng ating bansa. Eh bakit hinayaang hindi na lang dito uh, usigin sa sariling bansa? Yun ang gusto niyang palabasin niya. Ba't hindi niya intindihin na kaya yung ibang bansa ang uusig diyan kay Digong kasi nung kapanahunan na yun siya ang presidente, doon nangyari yung extrajudicial killing nung ipinatupad niya yung war on drugs. At yun na nga, marami ang namatay, marami ang nadamay na walang kasalanan, na yung mga pamilya ng biktima ay dumiretso na nagsampa ng kaso sa ICC, sa International Court. Kasi nga, wala silang mahihita on that time kasi si Digong ang presidente. Eh ngayon pinagpipilitan mo na gumagana yung judiciary body. Oo, ngayon. Pero ibig sabihin noon, hindi gumagana kasi tikom ang bibig ng nasa judiciary noon. Kaya yung mga pamilya ng biktima, dumirekta na lang sila sa International Court, sa ICC nga. Yun eh. Ayaw mong intindihin ba? O paulit-ulit eh. Paulit-ulit yung tanong mo. Gusto mo lang palabasin na hindi na tayo membro ng ICC, tapos yung pagkaka-arrest ni Duterte ay illegal. Yun ang gusto mong kalat ka rin eh. Sa paulit-ulit na tanong mo eh. Yun ang gusto mong kalad ka rin. Na palabasin na masama yung gobyerno, masama yung isinagawa nilang pag-aresto kay Digong. Ang sinasabi mo, bakit ipinimigay na lang ng ganon-ganon ang sarili nating kababayan o ano man, kung bagamat si Digong yun, eh bakit ang inaano mo, bakit ganun-ganun lang ay pinamigay na lang? Eh hindi mo kasi hindi mo umpisahan muna kung bakit saan nag-umpisa. Bakit nakarating na ganon na kailangan arestuhin si Digong. Kasi ang inaano mo yung sa ngayon eh. Para palabasin mo na masama ang gobyerno, kasalukuyang gobyerno. Para palabasin mo na illegal yung pagkaka-aresto kay Digong. Ngayon, sa sinasabi mong meron naman tayong judiciary na nagpa-function. Ang ano kasi, matagal na ho yan na i-file yung kaso kay Digong. Ngayon, yung dun sa decision ng gobyerno na ibigay ang or isurrender ang Filipino citizen man yan, isurrender doon sa bansa na ibig sabihin hindi naman yung bansa ang nag-request kundi international court.
Ngayon kung ibang bansa ang nag-request ah, sa pagkaka-aresto dun sa, halimbawa, ibang bansa nag-request na arestin si Digong, ayun, may option ang gobyerno natin na na i-decline yung request ng bansa kung pag-uusapan ay yung bansa sa bansa. Kumbaga yun ang tinatawag na extradition treaty. Doon ho pumapasok yung request ng isang bansa sa bansa. Pero hindi ho, iba ho itong case ni Duterte. Ito matagal na tong naisampang kaso sa International Court. So yun ho ang pagkakaiba, Senator Amy Marcos Duterte. Kung ayaw mo man intindihin, ganun ho yun ang pagkakaiba. Bali ang isinigawa ng aresto kay dating presidente na si Duterte ay doon sa Republic Act number 9851 na ayon din sa tinatawag na International Humanitarian Law. Yun ho ang naging basihan ng gobyerno at ng mga ipinatupad ng mga arresting officer na pagkaka-arrest dito kay Duterte. Kasi ang sinasabi mo yung yung pinipilit mo kasi yung nasasakupan ng extradition treaty. Hindi naman yun eh. Hindi naman yun ang ipinatupad ng gobyerno. Kundi ang ipinatupad dun sa sumasailalim sa Republic Act number 9851 na nakaayon sa International Humanitarian Law. Doon ho yun. Kaya ang nag-request hindi ho ibang bansa. Ang nag-request yung International Court. Dahil may kaso na isinampa sa kanila 9 years ago pa yon, at yun ang kasagsagan ng war on drugs ni Digong, and that was I think 2017. Ang pinipilit mo kasi yung ngayon eh, sa kasalukuyan, hindi mo iniintindi noong nasa kapangyarihan pa si Digong. Nung nasa kapangyarihan si Digong bakit ano ka na din nun senator ka na But yung mga patayan na nangyari nun na pinapalabas na cardiac arrest pero may tama ng ulo sa may tama ng baril sa ulo. Ba't hindi kayo nag-imbestiga nun o nagpa-hearing sa Senado nung mga panahon na yon? Tapos ngayon, hihingi ka ng kopya sa Department of Justice. Wala nga Wala nga binablatter. Ang pinapalabas, cardiac arrest, pero may mga tama ng bala yung biktima. Tapos ngayon kahihingi ng kopya. Kaya nung pinanood ko ang nasabing hearing ay talagang nakakadismaya, nakaka-high blood, nakakainis. Biruin mo naman kapatid ng kasalukuyang presidente yung nagpa-hearing,
at yung tinutumbok ng hearing, kinakaladkad niya na palabasin na masama yung gobyerno. Kinakaladkad niya na palabasin na illegal yung pagkakaaresto kay Digong. Yun yung yun yung gustong palabasin nitong si Senator Amy Marcos Duterte. Kaya na akong bahala kung ibubuto nyo pa ba yung hindi naman Marcos na yan Duterte yan Kaya, pasensya na, medyo nadadala ako sa emotion ko na sa inis at galit ko dito kay Amy Marcos. Kaya na akong bahala na mag-isip ng mabuti kung itong si Senator Amy Marcos Duterte ay dapat pa bang iboto yan. Para sa akin wag na ho. Sa akin opinion lang pero kayo rin ho ang bahala. Anyway, hanggang dito na lang at maraming salamat at sana wag nyo kalilimutang mag-subscribe, likes and share, and paki-click nyo na rin yung notification. Maraming salamat. Thank you for watching and I'll see you next time. God bless.